Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. At sa ngalan nila paring Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong, pansamantala po nakaupo sa kanilang programang Balansyado. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, at nakatawid nga na nga sa ikasyam na araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagtatapos ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. At alamin natin ang iba pang kaganapan sa loob ng Senado. Sa panig ng depensa, alamin natin ang sitwasyon. RH number 7, paring Henry Uri. Paring Henry. Romel, patapos na rin itong press conference ni Attorney Michael Owa. Nagpagsalita ng defense panel at tumatayo rin isa sa abogado ng pangalawang Pangulo dito sa impeachment trial na nagaganap ngayon dito sa Senado. Ang press conference na ito, Romel, ay dumiin sa paglilinaw ni Attorney Powa na walang napatunayan, walang naging bigat yung Las Cañas affidavit. Ang Las Cañas affidavit, Romel, ay yun yung ginamit na papel o dokumento ng prosecution na sinasabi na si Vice President Sara ay may kinalaman doon sa Oplan Tokhang at isa siya sa nagkokomanda
para sa operasyon ito noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasagsagan nga ng anti-drug campaign. Sabi ni Attorney Powa Romel, napatunayan paminsan at nainiingan ni Attorney Mark Bedluan na itong si Las Cañas, ang kanyang affidavit na nakarating dito ay hindi authenticated, walang pirma ni Las Cañas, hindi rin notaryado at hindi naman na-verify ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director, kung siya nga ba ang nagbigay at siya nga ang may-ari ng papel na ipinipresenta ng prosecution na ginamit din bilang kanyang bahagi ng kanyang testimonya. Sabi ni Attorney Powa Romel ay maaaring ito ay ginamit lamang din ng prosecutions bilang karagdagang pagpapatunay na si Vice President Sara Duterte nga ay may intensyon na gumawa ng mga violenting bagay, pero sabi niya hindi naman ito kayang patunayan ng ganong dokumento lamang, lalo na hindi nga ito autentikado at hindi nga ito notaryado. Ang isa pang binigyang linaw ni Attorney Powa ngayong hapon, Romel, ay yung tungkol sa kahilingan kanina ni Senator Chis Escudero na kung maaari ay ang mga tumatayong abogado na Pangulo ay huwag nang maging spokesperson. Sabi ni Attorney Powa, aantayin lamang niya kung ano ang sasabihin ng Vice President Sara Duterte, sapagkat kung siyang tatanungin ay medyo mahirap na rin sa kanya ang maging abogado spokesperson, pero kaya lamang dahil familiar na sila sa amin, familiar na kami sa kanya, ay medyo mahirap din iwanan ang pagiging spokesperson, pero hindi naman niya kaagad madesisyonan sapagkat kung ano sasabihin ni Vice President Sara Duterte ay siya niyang susundin, Romel. So, balikan ko lang, parang Henry, yung konklusyon or yung pagtaya ng defense panel sa testimonya ni Mr. Las Cañas, yung self-confessed na DDS hitman umano. Sa madalit salita, ang binabanggit ng depensa, walang pinatawag na probative value yung salaysay ni Las Cañas. Oo, yun ang pag-diin ni Attorney Powa, sapagkat sa impeachment court, lalong-lalo na, sabi nga niya, yung kanyang mga dokumento, kung hindi naman autentikado, hindi naman notaryado, at hindi naman mismong yung tao na sumumpa ang magbibigay sa iyo ng dokumento at makikita mong siya talaga ang may-ari ng dokumentong yon, ay nasa sa mga senator judges na kung ito ay kanilang paniniwalaan. Pero parang Henry, ang tanong ko lang, since yung tinutukoy na dokumento ni Mr. Las Cañas ay hindi maituturing na valid dahil ito ay unang-una wala ang kanyang lagda, pangalawa hindi notarized, hindi ba? Ang tanong lang ng mga katulad natin na hindi abogado, given that circumstances, bakit pinayagan ng presiding officer na i-entertain pa sa paglilitis or sa pagdinig? Hindi ba? Actually, palagay ko, parang Romel, pareho tayo. Di ba? Hindi natin masasagot ito. Kaya nga as far as the presiding officer is concerned, una siguro malaman at maantay natin yung kanyang paliwanag. Yes. At I have yet to hear nga kung ano ang kanyang paliwanag doon. Pero sa panig lang ng defense, at sinasabi nga nila, kumbaga, ang prosecution naman, hindi rin nila kumbaga kasi parang Henry, kung di ako nagkakamali, pinuna rin ni presiding officer Chis Escudero yung testimonya na yan. Bakit hindi notarisado at walang lagda ni Mr. Las Cañas? Following that logic, parang Henry, kung walang lagda at hindi notarisado at invalid, inadmissible, bakit in-entertain pa in the first place? Dapat from the start, hindi ba? Actually, yun din ang kung maalala ko kahapon ang sabi ng Senator Pia Cayetano, do your job. Kung yun naman kaming harapan dito ng mga dokumento na hindi naman valid, hindi naman notarized, sapagkat simple lang naman. Sabi ni ito ay impeachment court,
Pero alam mo, much as we want to comment, parang Romel, Kaya nga eh. mahirap tayong, Hindi, yan eh, tanong lamang natin ng mga non-lawyer, ika nga. oo. Pero hindi natin din, ako hindi ko rin masagot kung nalusutan ba sila Di ba? o sila ba'y na-inform o kung paano. Pero yun lang, sumali nga ng depensa, basta para sa kanila parang Romel, wala namang mahirap itong sundan itong dokumentong ito sapagkat hindi nga ito autentikado eh. So kung ang magiging desisyon ng mga presiding judge ay sang-ayon sila doon sa dokumento, pinauubayan na lamang. Sige. Pero in general, kamusta ang pagtaya o konklusyon ng depensa sa naging testimonya naman ni NBI Director Melvin Matibag? Meron mga nagsasabi, parang nga rin, meron nagsasabi na mukhang hindi napigan ng husto ng depensa si NBI Director Matibag. May mga binabanggit si Attorney Powa na may mga nahit-uli silang target. Ibig sabihin, yung kanilang objective bago sila sumalang kanina sa trial, pag alis naman nila at pagkatapos ng trial, nahit nila yung gusto nilang mahit na target. Yun nga lang, ayaw nilang sabihin kung ano ito. Pero para sa kanila, ay una, parang Romel, napatunayan nga nila, na idiin nila na yung Las Cañas documents ay hindi dapat kumbaga magkaroon ng probative value kung sila tatanungin dahil nga hindi naman ito autentikado at hindi naman ito notaryado at wala namang makapagsasabi maliban sa prosecution kung itong affidavit ni Las Cañas ay totoo. Pangalawa, yung ipresenta rin ng prosecution na panununtok ni BP Sara noong 2011 sa isang sheriff ay naipakita nila na ang mga pangyayari, kanya nangyari yung gano'n dahil may 31 namatay. May policy ang city government na hindi dapat mag-demolish nang wala namang lilipatan bilang chief executive, LGU executive, kinakailangan ipagtanggol ni BP Sara yung kanyang mga constituente. So, bilang background, parang Henry, kaya ipinakita yung video ng pananapak ni Vice President Sara Duterte during the time na siya pa ang mayor ng Davao City sa isang sheriff ay para i-determine ng prosecution na merong tinatawag na pattern of violence, di ba? Yun as far as the prosecution is concerned, yun ang kanilang gustong patunayan. But parang Romel, at the end of the day, at the end of the trial, ang laging sinasagot lamang sa ating ng defense lawyer ay it's up to the presiding judge kung sino ang kanilang paniniwalaan. And I think that matters, sapagkat Yes. hindi naman sila pwedeng magsabi na tama kami, panalo kami. For today ay meron kaming malaking adbentahe sapagkat sabi nga ni Atty. Powa kanina, much as we want to disclose or to discuss everything ay hindi naman dapat yun sapagkat nire-respeto nga nila ang impeachment court. Tama ka. At the end of the day, parang Henry, numbers will emerge superior. Hindi ba? Kung ano man ang magiging kapalaran nito, kung sino man ang mananaig, parang Romel. Numero. Bahala na ang kasaysayan ng impeachment trial na ito. So, next trial, parang Henry, sino nga uli ang nakasunod na isasalang sa witness stand? Ang alam ko, parang Romel, yung mga bang executive ng Land Bank ang okay. At yun naman, prosecutors. At handa namang i-cross-examine uli ng defense. Yun naman, testigo na yon ay may kinalaman sa reklamo ng di umano ay hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Tama parang Romel. Okay. Sige, baka meron ka pang idadagdag, parang Henry. So far, yan ang mga kaganapan ngayong araw na ito.
dito sa impeachment court at medyo maaga kaming natapos. Oo nga eh. Pero after SONA next week, maaga na rin kami magsisimula. Yes, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Oo. At dahil alas 10 ng umaga, palagay ko kailangan bago mag alas 8, ay naririto na kami sapagkat maaga ang magiging mga briefings dito sa Senado. Okay. Maraming salamat, parang Henry. Yan ang day 9 ng impeachment trial dito sa Senado para sa DZRH impeachment trial of the Vice President Special Coverage. Ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri mula sa panig ng depensa sa katatapos na pangsyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naku, mahaba-haba pa ang ipaghihintay ng ating mga kababayan kung ano ang magiging hatol ng impeachment court dito sa ginagawang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Oras natin, 27 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Muli tayo magbabalik para sa iba pang report at impormasyon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni na mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng
DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon.
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at Jizia Rich Special Coverage. At balik nga tayo sa ating special coverage tungkol sa impeachment trial, Day 9 ni VP Sara Duterte. Ano yung may report kanina si Giselle? Yosa, may report si Giselle. Ito ay may, yes, pero ito ay may kinalaman pa rin, hindi ba? Sa naging pagsalang ni NBI Director Matibag sa paglilitis. Partikular sa issue ng grave threat o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At umpisa ng siya ay sumalang sa witness stand, itong si Director Matibag, ay pilit siyang pilit na pinaamin kung sino yung binabanggit ni VP Sara na kanyang kinausap or kinontrata para umano itumba ang first couple at ang dating House Speaker. Pero obviously, hindi binanggit ni NBI Director Melvin Matibag kung sino yung tinutukoy na allegedly hitman na kinuha or kinausap ni VP Sara, bagamat kanyang inanunsyo na halos 20 persons of interest na ang kausap ng Bureau para once and for all ay mahubaran ng maskara itong mahiwagang hitman umano na nakatransaksyon ni VP Sara Duterte. At sa kaugnay na balita, may report mula pa rin sa Senado. Miyembro ng VP Security Protection Group kasama sa person of interest. Ito na yung binabanggit natin. May inimbestiga ng NBI sa mga kinausap sa grave threat ni VP Sara laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Paring Raymond at Taas. Paring Raymond. Paring Robel, napaamin si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation, sa kanyang pagtestigo dito sa impeachment court na may mga tauhan ng Vice President Security Protection Group o VPSPG sa mga itinuturing na person of interest. Ito ay may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi nitong si Matibag na kasama sa binabanggit niya yung active uniform personnel na kanilang POI ay nasa o kasapi ng BPSPG. O ito yung mga nagbibigay seguridad sa Vice Presidente at kasama ngayon ito sa kanilang iniimbestigahan. Kanyang binigyang diin na sa ngayon ay nasa 6 o sa scale of 1 to 10 ay nasa 6 hanggang 7 points na
ang isinasagawang investigasyon ng Special Task Force na kanyang binuo upang busisihin yung pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Pakinggan natin yung bahagi kanina, paring Romel, ng pagtatanong ni Senador o Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong... nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin. Actually, meron pong personalidad na kasama ron. Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin. Yun yung bahagi, paring Romel, ng pagtatanong ni Senate President Gatchalian kay Attorney Melvin Matibag. So yung tinutukoy mo, paring Raymond, na batay sa salaysay ni NBI Director Matibag na security personnel ni VP Sara Duterte, kasama yon sa 20 persons of interest na kinakausap ng NBI. Tama ba, paring Raymond? Hindi rin malinaw na kinakausap, pero maaring under surveillance and under investigation na paring Robin. Sa madalit salita, malaki ang magiging papel nung mga tinutukoy mong security personnel ni VP Sara Duterte para mabigyan linaw itong issue na ito. Seryoso ito, paring Raymond. Ayun na nga, yun na nga yung binabanggit kasi with a scale of 1 to 10, ang sabi niya ay nasa 6 to 7 na daw sila nung pag-iimbestiga at mukhang papunta na nga doon sa positive result. Yung kanilang ginagawa, humihingi lamang ng karagdagang panahon para matapos ito dahil ang gusto nila matukoy mismo kasi itong hindi naman ibig sabihin na pag person of interest, ito na yung automatic na suspect, yes. Sila na yung magsasagawa ng paggawa ng krimen kung meron man. Kundi ito yung mga maaring magturo kung sino yung mga posibleng gagamitin na tauhan na gumawa o magsagawa o magpatupad ng plano. At batay, paring Raymond, sa mga indikasyon ng recent statement ni NBI Director Matibag, tama ba ang konklusyon na kahit papano malapit na tayo sa exciting part? Humihingi lang siya ng karagdagang panahon. Hinggil sa bagay na ito at kaya nga kanina, kahapon pa actually, tinaningan niya ng 3 to 6 months. 3 to 6 months daw ay pwedeng magkaroon ng positibong resulta. Kaya yun naman yung kino-question kanina ni Senador Amy Marcos na bakit sa tagal-tagal nang nangyari ay itong pagbabanta na ito hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang investigasyon na isinasagawa ng National Bureau of Investigation. Kaya may sagot din naman doon si Attorney Matibag nang sinabi niya ay kaya nga kinasuhan na doon sa grave threat at inciting to sedition dahil pasok na doon sa unang bahagi yung kasong dalawa at nasa DOJ na ngayon. Pero yung dahil nga dito sa tuloy-tuloy yung banta, hindi lang naman sa Vice Presidente, kasama na yung pananalita ni Mayor Baste na ang gusto daw ay ang ulo ni Bongbong Marcos. So it is yung continuing and yung kanilang tuloy-tuloy continuing threat yung pagbabanta, kaya't nagpapatuloy din yung isinasagawang investigasyon na paring Robin. Okay, maraming salamat paring Raymond Dadpas. Ayun na yung medyo marami din talagang itong number 1 senator talagang umiiksena pero talagang umaagaw ng atensyon ha. Nagalit siya nung nagkaroon ng reaksyon yung gallery nung sinabi niya na dapat daw yung tukuyin ko na si Senator Robin Padilla. Diba ang sabi niya kanina dapat daw yung prosecution
ay hindi one-sided. Di siyempre nagtawanan yung mga nagtawanan yung nasa gallery. Lalong-lalo na yung mga congressman. Alam naman natin, nandun yun, daming mga congressman na nakasubaybay doon. Kaya kasi siyempre, paano hindi? Kahit sabihin mo, parang Raymond, kahit na sabihin mong slip of the tongue yung binanggit ni number 1 Senator Robin Padilla, kahit paano talagang kung di ka mapipikon, kung ikaw ay nasa prosecution o taga-suporta ng prosecution, abay magugulat ka. Kaya diba? Nagtawanan na lang sila, paring Romel, na hindi niya nagustuhan. Na kaya sabi niya, 40 ho ito. Yun. Walang yung ganon na so kasi nga or baka naman sensitive lang siya talaga, paring Raymond. Hindi kasi sorry to say na kaya nga taga-usig, di ba, paring Romel? Yes. Taga-usig, tinawag na taga-usig. At yung kabila ay depensa. At sila naman ang senator judges. Kaya yun yung medyo kantsawang kanina at maraming nagtatawanan ngayong iba. Nagtatakip na lang ng bibig dahil nga lalong-lalo na siyempre yung mga counsel for the prosecution, yung kanilang mga private lawyers ay umiiling na lang dito sa statement na ito na yung prosecution ay hindi daw dapat one-sided. Ayun. Yun. At maliban dyan, nauna pa itong banat naman kanina dahil nga napahaba yung pananalita ni Senador Robin Padilla, tumayo si Senador Raffy Tulfo at kinwestiyon niya na bakit kung minority daw yung nagtatanong, lampas-lampas doon sa 2 minutes na palugit. Dapat lumalampas na ng 5 minuto. Bakit kung sila batingaw daw yung bell kasi may bell yun. May bell yun na maliit doon sa harap. Pag nag-2 minutes pag malapit na yung limit mo, na yun, si-signal na yun. Tumutunog na yun. Tumutunog na. Kaya sinasabihan ni presiding officer na kindly wind up, yung ganon. Dito daw sa minority, kapag minority daw nagtatanong, napapahaba. Lumalampas sa oras. Yun, napilitan siyang tumayo kanina at sabi niya, dapat parehas. Na kung gusto niyo magtanong uli, di umikot yung pila para yung iba naman mabigyan din ng pagkakataon na makapagtanong. Siguro lang yun talagang gusto lang nila talagang mabigyan naman ng pagkakataon na makumpleto yung kwento gaya ng ginawa ni Senador Ping Lacson kanina na hindi pa siya tapos doon sa 2-minute mark, ay humingi siya ng additional time para matapos na yung gusto lang niyang bigyang diin na pagtatanong kay Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Okay. So yan lamang ang ilan sa mga kaganapan ngayong nagtapos na itong Article 4 na inuna para sa ito yung pagbabanta ng Vice Presidente at susunod na impeachment hearing ay sa araw na ng Miyerkules sa sunod-sunod na linggo, July 29, at magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mula sa Senado para sa Vice President Sara Impeachment Trial Special Coverage, ito si R820, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond Dadpaas. Kanina napakinggan natin si Henry Uri para sa team ng depensa. Ngayon naman ay papasukin natin ang ating reporter mula sa prosecution team. What is the pleasure of the pretty lady from Lawag, Ilocos Norte? Manang Milky Regunan. Manang Milky. Naimbag na malem kanyam Judge Romel Fergues. Kastamit keng ka, Manang. Dito sa panig naman ng prosecution, no retaliatory threat o pagganti mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ang namomonitor at namonitor ang National Bureau of Investigation. Paliwanag ito ni NBI Director Melvin Matibag sa witness stand nang matanong ni Senator Judge Francis Pangilinan kung meron bang retaliatory threat mula sa Pangulo o kampo nito. Sa banta naman ni Vice President
Sara Duterte. Ayon kay Matibag, hindi pwede maging batayan ng paghihiganti ang anumang banta, lalo na mula sa pinakamataas na opisyal na bansa. Matatandaan 2 araw matapos ang banta ni VP Sara, sinabi ni Pangulong Marcos, alarming ang kill plot. Hindi lamang sa presidente kundi maging kay unang ginang Liza Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Sa statement ng Pangulo, kung inyong matatandaan, and to quote, ganun na lang ba kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente? Papaano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay di dapat pinalalampas. End of quote. Samantala sa usapin naman ng buffet na pag-usapan dito, Romel, pero hindi doon sa impeachment court, kundi dito sa labas lamang ng plenary, dahil hindi naman pinalagpas ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang demanding daw na request ng kampo ni VP Sara. Ang sulat ni VP Sara noong petsang July 7 ay naka-address kay Senate President Win Gatchalian. Sa request, bigyan daw ng designated room ang kampo ni VP Sara, miyembro ng defense team, at kanila mga witness. Ang lahat daw ng pagkain, inumin, isisilbi. Oo. Ang sabi doon sa sulat, lahat ng mga pagkain, inumin, iyahanda, isisilbi ng exclusive and accredited caterer ng OVP. At higit sa lahat, ang gastusin sa catering ay dapat daw sagot ng Senado. Nanghinga naman ng reaksyon ang panig ng prosecution. Sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin, it's funny. Inihalimbawa niya na bilang mga bisita dito sa Senado, hindi naman daw tama na mag-demand. At nabanggit nyo kanina, Raymond, itong si Senator Judge Robin Padilla na napikon ng magtawanan. Yun nga ang yun nga ang itatanong ko sana sa iyo, Manang Milky, hindi ba na-offend ang prosecution panel doon sa controversial na remarks ni Senator Judge number 1 Senator Robin Padilla? Oo, kung nagtawanan sa gallery, nagtawanan din dito sa press office. Hindi, sa prosecution panel. Sa prosecution. Dahil ang sabi nito ay dapat yung mga prosecutor ay, anong sabi niya ba? Dapat maging patas. Hindi maging bias. Hindi maging bias. So, ang sagot naman ni Private Prosecutor Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla, forgive us, but back to you. Talaga naman. Ito rin naman kasi si Senador Robin Padilla, napaka unpredictable nung kanyang attitude, di ba? Hindi mo malaman kung anong pasasabugin niya. Oo, hindi lamang yun, kundi pagtayo mo doon, dapat talagang merong laman yung sasabihin, hindi ba? Hindi lamang, ang sabi nga ng mga Gen Z ngayon, meron lang, may masabi lang. Wait, number one Senator si Robin Padilla sa latest survey ng Pulse Asia. Ganon ba? Oo. Sabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan, forgive us but back to you. Yung sinasabi niya na kung sinasabi niya huwag maging bias, dapat ganun din daw, lalo na ang mga senator judges. Hindi naman sa may pinapatamaan. Manang Milky, doon sa remark na back to you. Nabako niya ang Private Prosecutor Lorna Capunan. Pero samantalang magbabakasyon ang ating mga prosecutor dahil ilang araw din na walang impeachment trial. Babalik na ito sa araw ng Miyerkules sa umaga na, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, para naman sa sesyon naman sa hapon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Matapos ang SONA dahil magbubukas ang Lunes. Second regular session ng 20th Congress sa araw ng Lunes. Ay, teka muna, maiba nga pala ako, Manang Milky, kasi nito mga nakalipas na araw ay mayroong pumutok na impormasyon na tinatangka umano ni dating House Speaker Romualdez na lumabas ng bansa at yan ay na-intercept, natunugan ng immigration. Meron bang paliwanag, statement coming from the office of the Congressman Romualdez? Merong mga unang reaction dito yung kampo niya, yung kanyang mga abogado. At sinasabi nila na wala naman daw talagang plano na lumabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kino-quote dito at nagsalita ang kanyang abogado, Attorney Elaine Atienza. Ang reklamo ay sa sandaling, ang sabi niya, yung sa sandaling maisilbi ng Office of the Ombudsman yung reklamo, sasagutin daw ito ni former House Speaker Martin Romualdez.
Binanggit nga ni Atty. Atienza, kailanman hindi nagtago itong si Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya rin ang Office of the Ombudsman. Ang sabi ni Romualdez, nasa bansa siya at mananatili sa bansa hanggang malinis ang kanyang pangalan sa iba't ibang mga issue. So inaasahan natin na sa darating na SONA ay nasa attendance si dating Speaker Romualdez. Ayan. Dapat lamang kasi siya naman ay kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Okay. Sige, maraming salamat Manang Milky Regonan. Maraming salamat Romer at magandang hapon at para sa the Vice President Sara Duterte's impeachment trial, the special coverage ng DCRH. Ako si Milky Regonan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Regonan. Marami rin talaga tumasang kilay sa mga naging pahayag kanina no? May Senador Robin Padilla. Biruin mo sabihin niya point blank na dapat daw yung prosecution wag maging bias. Kung ako miyembro ng taga-usig talagang hindi lang ako matatawa. Hindi lang ako mapapakamot ng ulo. Maiirita rin ako. Biruin mo, ang nagsalita ay judge. Di ba? Parang pinangunahan nyo na kung ano ang magiging stand ng prosecution Of course, obviously, ang tulad nga ng binanggit kanina ni paring Raymond Dadpaas, kaya nga prosecution taga-usig So given na talagang ang kanilang mission ma-convict yung kanilang inuusig. 3 minuto bago sumapit ang 6:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Men. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong 27 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, Kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nito dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Triumph at DZRH Special Quality. Kayo nanonood at nakikinig pa rin sa inyong programa, Ang Balansyado. Sa ngalan nila, paring Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pansamantala ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sa oras na 12 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga, labas pa rin tayo ng ating impilan para tumanggap ng mga report. NBI Director Matibag maring kasuhan the Vice President Sara Duterte pag walang nailutang na assassin ayon yan kay Attorney Panelo. Ang buong detalye, balita mo yan na Reach number 7, paring Henry Uri. Paring Henry. Paring Romel, kasong illegal persecution o illegal na paglilitis ang maaaring ikaso ng pangalawang Pangulo kay NBI Director Attorney Melvin Matibag kung wala nga itong mailalabas na umano ay assassin within 3 to 6 months gaya ng binabanggit nito sa impeachment court. Kanina sa ating biglang panayam kay Attorney Sal Panelo, pakinggan natin ang ating mga katanungan hinggil dito. Gawa-gawa lang yun. Wala yun. Maniwala ka. Ang nakikita ko dyan, magpapabricate na naman sila. It's been 1 year and 8 months. Yes. Ang sinasabi nila, they're still investigating at hindi pa nila pinpointed kung sino talaga at kung may kinausap talaga na assassin. Unang-una, sinasabi nila, tapos na investigation. Precisamente or precisely, they filed the case of grave threats and inciting to sedition. Mga piniriod na nila, bakit nila biglang naging kama? Lumilika sila ng bago. Ibig sabihin, puro kabalbalan lang kayo kasi alam nyo, wala kayong kaso. Naghahanap talaga kayo. Gusto nyo lang pabayan, siraan si Inday Sara. Pero baka naman maingat, kailangan airtight yung kaso. No, maniwala kayong airtight. Walang airtight doon. Talagang likha lang nila yun. Ayun na lang sinasabi niyang task force niya. Kung totoo yung task force ng national security, sabi sa kanila, malaki dapat siya nagko-coordinate lahat ng mga agencies kasi national security. Ba't wala? Wala siya maipakita ang ebidensya doon. Sinasabi niya, executive secretary, kasi yun ang madaling kausapin. Gagawa na lang sila ng kunyari dokumento. Pero dapat yan national security, may mga ebidensya ka doon. Wala. May pwede bang ikaso ang Vice President sa NBI kung wala sila talagang mapatunayan after 3 to 6 months? Of course. Malicious prosecution. What is that? Malisyosong pag-uusig na wala namang batayan sa niya. Crime yun. That's crime under the revised penal code. Romel, yan ang mga binitawan ni Atty. Salvador Panelo, malicious persecution o malisyosong pagbibintang o paglilitis sa pangalawang Pangulo kung wala raw itong may lalabas nga na testigo within 3 to 6 months dahil aniya kung talagang meron na silang pinpointed na assassin dahil national security threat ito ay dapat may nailalabas na ito at may nakasuhan na kaugnay sa sinasabing pagbabanta nga
ng pangalawang Pangulo sa Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang may bahay na si Miss Lisa Araneta Marcos at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Si Atty. Salvador Panelo, ang dating presidential spokesperson at chief presidential legal counsel naman ng nakalipas na administrasyong Duterte. Teka muna, parang Henry, bago kita bitiwan sa ere. Curious lang ako, honestly, curious lang ako. Hindi sa tinatawaran ko yung kakayahan ng mga abogado ng depensa. Talagang magagaling, mapipinik at galing sa mga dekalibreng law school. Pero bakit hindi na i-considera or na isama yung pangalan ni Atty. Salvador Panelo sa panel ng depensa? Hindi kita matutunan parang Hindi ba? The only answer I can tell you is dahil yung anak niya na si Attorney Paulo Panelo ay abogado na, Vice President Sara. Doon sa perjury case naman, na itinampa ng pangalawang Pangulo laban doon kay certain Madriaga, na ngayon naman ay nakapiit sa Taguig. Kasi kung talino at karanasan lang din ang pag-uusapan, of course, walang kaduda-duda si Attorney Sal Panelo, hindi ba? Actually, parang Romel, may mga nagpapahayag na sa online din na dapat daw kasama. May kasamang mga veterano like the likes of Attorney Sal Panelo, Attorney Perdito Pasio, and yung iba pa na mga identified na rin naman sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. But si Attorney Panelo ay laging nasa Senado sapagkat siya ay minsan nagiging desk ng of course ng Duterte camp. Kaya siya ay laging minsan nasa Senado at nag-oobserba ng trials. Thank you. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Samantala, sa ibang balita naman, Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, binasa ng sakdal sa Sandigan Bayan 4th Division, kapwa nagain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa PD number 46. Val Gonzales sa detalye. Val! Romel, kapwa nagain nga ng not guilty plea sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa ginanap na arraignment sa kasong paglabag sa PD 46 sa Sandigan Bayan 4th Division. Mabilis lamang ang ginawang pagbasa ng sakdal dahil pumayag na ang mga abogado ng dalawa na wag nang basahin pa ang buong case information. Nilinaw din ni Sandigan Bayan 4th Division Associate Justice Frederick Musngi na wala ng mosyong inihain ng kampo ni Marcoleta at Defensor na pagsamahin ng kaso sa ibang divisyon. Dahil dito agad itinakda ng korte ang preliminary conference sa kaso sa Agosto 6 at ang pre-trial naman sa Agosto 12. Kaninang umagay na arraign na rin si Marcoleta sa kasong plunder at ang isa pang kaso nito na paglabag pa rin sa PD 46 sa 3rd Division kasamang negosyanteng si Joseph Espirito. Kapwa nagain din dito ng not guilty plea sina Marcoleta at Espirito sa kasong may kinalaman sa pagtanggap ng 75 milyong pisong campaign fund na hindi na ideklara ng senador noong 2025 midterm elections. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa palasyo naman ng Malacanang, U.S. Secretary of State Marco Rubio nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang. RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, bumisita sa Malacanang si U.S. Secretary of State Marco Rubio para sa courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, sumentro ang pag-uusap ni Pangulong Marcos at Rubio sa lalo pang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpasalamat niya ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Amerika, hindi lang sa larangan ng depensa kundi sa ekonomiya. Umaasa rin ito na makadadalo si President Donald Trump sa ASEAN Leaders Summit dito sa bansa sa Nobyembre. Sinabi naman ng PCO na napag-usapan rin ang kahalagahan ng AI ngayon at sa susunod na henerasyon, pati ang magiging partnership ng dalawang bansa sa pag-develop nito sa Pilipinas para sa magandang investment, maraming trabaho at pagpapaunlad ng kaalaman sa larangan ng AI. Samantala, bago dumating si Rubio sa palasyo kanina, ay nagsagawa naman ng lightning rally ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers sa Malacanang Compound, partikular sa May Gate 7. Sigaw ng grupo ang anilay napapabaya ang sektor ng edukasyon, gayong sinusuportahan naman daw ng administrasyon ang mga nasa likod ng giyera.
Ito si Lester Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Marinlet Narciso. Samantala, dako naman tayo sa Campo Crame. PNP nakatutok din sa cyber defense bago ang SONA ng Pangulo sa Lunes. Wala pang nakikitang banta. Ibalita mo yan na RH number 52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay Romel, pinagana na ng Philippine National Police ang cyber patrolling nito para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Aling PNP Chief, Police General Jose Engineer Tatis Jr., tatlo ang tinututukan sa cyber defense ng pulisya. Una, yung mga maaring pag-atake sa mga critical infrastructure. Ikalaway, mga posible namang manamantala at magsagawa ng krimen. At ikatlo, ay ang pinangangambang pagkakalat ng gulo at disinformation ng ilan. Sabay ng SONA. Sa hiwalay na panayam sa Camp Crame ngayong araw, sinabi ni Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Azueta, na wala pa naman silang namomonitor na banta online. Pero batid na raw ng PNP ang nangyaring release ng manipulated polvoron video na mahugunit ang isinabay sa parehong talumpati ng Presidente noong 2024, bagay na iniiwasan na ngayon 2026. Pakinggan natin si General Azueta. Well, we are monitoring on that. We want to assure the public that walang mag-create ng chaos o mag-create ng alarm, especially para sa public order ng ating venue sa SONA. Bukod sa PNP-ACG ay nasa higit 20,000 pulis ang nakahanda para sa taunang SONA ng Pangulo ng Republika. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa oras na 22 minutos, makalipas ang alas 6 ng gabi, Southern Police District, pinaimbestiga naman na nangyaring kaguluhan sa ASEAN Meetings Rally sa Pasay City. RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel, pinaiimbestigahan ng Southern Police District ang nangyaring kaguluhan kanina sa ASEAN Rally sa may Vicente Soto Street sa CCP Complex sa lungsod ng Pasay City. Ayon sa SPD, nirespeto ng ang kalayaan ng pamahayag at kinilala man dito ang napakahalagang papel ng mga mamahayag at media practitioner sa pagpapanatili ng impormasyon sa publiko. Gayon din, nanatiling nakatuon ang SPD sa pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatang pantao ng bawat individual habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Gayon pa man, sa nangyaring insidente, hindi nila kinukonsinte ang nangyaring kaguluhan kanina at kung may pagmamalabis sa hanay ng kanilang mga tauhan ay maharap ito sa kasong administratibo. RH27, Luchikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kaugnay na balita, maging ang National Police Commission ay mag-iimbestiga sa nangyaring harassment at tangkang pag-aresto ng mga pulis sa isang photojournalist na mangyari ang pagtitipon ng mga militanteng grupo dito sa Pasay City. Ibalita mo yan na RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, hindi pinalampas ni Napolcom Commissioner Vicente Calinisan ang nangyaring girian na nauwi sa muntikan ng pag-aresto kay veteran photojournalist Bulit Marquez sa Anti-ASEAN Summit Rally sa CCP Complex sa Pasay City. Sabi ni Commissioner Calinisan, seryoso nilang tinitingnan ang insidente kung saan hinarang at hinaras umano ang mga photojournalist habang nagko-cover ng kilos protesta. Tiniyak ng komisyon na sasailalim sa masusing investigasyon ang pangyayari at papanagutin ng sino mang pulis na mapatutunayang lumabag sa batas, partikular na ang Val Gonzalez. Ang binabanggit po ng report ni Val ay yung pong nangyaring pagtutos ng landas ng mga pulis at ng miyembro ng militanteng grupo. Ayan po ay nangyari malapit na malapit lang dito sa aming himpilan sa CCP Complex sa Pasay City. Okay na si Val? Val?
Romel, sa statement na nilabas nitong si National Police Commissioner Kalinisan, seryoso nilang titingnan at iimbestigahan ang insidente ng panghaharang at harassment umano sa mga photojournalist habang nagko-cover ng kilos protesta o anti-ASEAN Summit dyan sa bahagi ng CCP Complex sa lungsod ng Pasay. Tiniyak ng komisyon na sasailalim sa masusing investigasyon ang insidente at pananagutin ng sinumang pulis na mapatutunayang lumabag sa batas, partikular na ang PNP operational procedures. Giit ng NAPOLCOM, may malinaw na lituntunin ang Philippine National Police sa pakikitungo sa media, sa kaligtasan ng mga mamamahayag at sa proteksyon ng freedom of expression at access sa impormasyon. Sabi ni Commissioner Kalinisan, hindi kailanman magkasalungat o hindi kailanman magkalaban ang pagpapanatili ng kaayusan at paggalang sa press freedom. Dapat aniya ay pareho itong ginagampanan ng isang pulis. Nangako ang NAPOLCOM na magiging patas at objective ang investigasyon habang pinaalalahanan ng lahat ng PNP personnel na maging profesional, mapagpigil at gumagalang sa karapatang pantao. Ako si Bal Gonzales, DJ Radio, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kaugnay pa rin sa naturang balita, 3 relihista ang nasugatan sa nangyaring tensyon sa Pasay City. Kaugnay pa rin ang nangyaring demonstrasyon laban sa isinasagawang ASEAN meetings dito sa syudad. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle! Lakay Romel, sugatan yung 3 relihista sa kasagsagan ng tensyon sa anti-ASEAN Summit Rally sa CCP Complex Pasay City kanina. Sabi sa Leader 8 ni Bagong Alyansang Makabayan, Secretary General Mong Palatino, nagtamo ng sugat sa braso, balikat at ulo yung ilang demonstrador. May nahampas paa niya sa ulo ng shield na ginamit pantaboy ng mga otoridad. Nananatili naman sa presinto, sabi ni Palatino, yung 22 anyos nilang kasama matapos arestuhin sa demonstrasyon. Sa issue ng photojournalist na tinangkang arestuhin ng mga pulis kanina, idinipensa naman ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito Di Sesto na napagkamalang relihista yung mga yan kasi daw nakihalo sa karamihan at nakipagtulakan umano. Kinundinan ng Photojournalist Center of the Philippines, Press Photographers of the Philippines at National Press Club yung naging asal ng mga kapulisan kaninang umaga. Nangyari ito doon sa kasagsagan ng pagsugod ng mahigit 100 relihista, pawang miyembro ng grupong bayan, ng Agham at iba pang grupo sa tapat ng Aliw Theater kaninang umaga para kundinahin nga yung pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Marco Rubio at yung panukala ng 1,620 hektarya yung kontrobersyal na Pax Silica deal na pinangungunahan ng Estados Unidos. Kanina nasa poll natin sa video yung pagtatangka ng ilang pulis na arestuhin yung veterano na photojournalist na si Bullet Marquez sa kasagsagan ng nangyaring tensyon. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, Coast Guard spokesperson for WPS, Jay Tariela, sinagot naman si Senador Padilla kaugnay sa kanyang bagong pasaring. Anong pasaring yan? RH number 9, Pina Nolasco. Tina. Romel, may rekomendasyon ba si Senator Robin Padilla? Itong tanong ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS spokesperson Rear Admiral Jay Tariela. Kaugnay ng pahayag ng senador na hindi sapat ang paulit-ulit na protesta lamang kaugnay ng mga insidente ng pambubuli o pangaharas ng China sa mga Pilipinong sundalo sa West Philippine Sea. Sa press conference sa PCG West Philippine Sea Transparency Group Office sa Maynila, sinabi ni Tariela kung nais ng senador na panagutin ng China sa nasabing insidente, kumikilos na ang Department of Foreign Affairs at nakapaghain na rin ng diplomatic protest. Pakinggan natin si Tariela. Kung hindi sapat ang ginagawa natin ngayon, may recommendation ba si Honorable Senator Robin Padilla? Sabi niya lang po, dapat din panagutin ang responsables sa pananapin sa ating sundan. Dapat panagutin. I think kung ang itinutulak niya lang din is accountability of those who injured our personnel, this has been carried out by the Department of Foreign Affairs. Ito, si
RH19 Nolasco para sa Leader H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa ngalan ni na Henry Uri at Karen Oyong, pansamantalan niyo pong napakinggan, napanood sa programang Balansyado. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, at susunod na ang programang Usapang Legal with Attorney Cam or Attorney Cheryl Adami Molina. Oras natin, 31 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan ang resulta.